Hindi ko akalain na ganito pala kalayo ang sa inyo. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Grabe ka naman. Siyempre naman nandito pa tayo. Sabi mo lang malayo ang probinsya nyo. Hindi mo naman binanggit na liblib na masyado itong lugar nyo. Pasensya ka na kung hindi detalyado ang pagkakasabi ko sa iyo ha. Pero magugustuhan mo rin dito tumira. Mababait ang mga taga rito. At tahimik pa ang lugar na ito. Hindi tulad sa inilisan natin. Meron ba kuryente dito? May signal ba ang cellphone dito? Oo naman. Mukha lang malayo sa kabihasnan ng lugar namin. Pero naabot na rin naman ang mga makabagong teknolohiya. Bakit kasi puro puno pa rin ang nasa paligid tapos lubak-lubak pa ang daan? Mabuti nga rito mapuno pa rin. Bawal kasi dito putulin ng mga puno. Tungkol naman sa daan, ay alam ko kasi walang pondo para sa pagpapagawa. Ay, ewan ko. Hindi yata ako tatagal sa lugar na ito. Hindi ganitong lugar ang kinasanayan ko eh. Huwag ka muna magsalita ng patapos. Malay mo magustuhan mo rin dito sa katagalan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit dito mo pa naisip na tumira. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Tsaka nag-usap na tayo tungkol sa bagay na to. Saan nga pala ang bahay ng nanay at mga kapatid mo dito? Malapit lang ang bahay ni nanay dito. Mamaya pupuntahan natin sila. Kanino nga pala itong mga bahay na malapit sa atin? Mga kamag-anak din namin sila. Pero alam ko nasa bukid silang lahat Kaya walang tao ngayon dyan. Magpapahinga na muna ako. Isa lang palang kwarto dito? Oo. Nung ipagawa kasi ito ng kapatid ko, isang kwarto lang talaga. Nasaan na pala ang kapatid mong may-ari nitong bahay? Nakapagpundar sila ng bahay sa bayan at doon na sila nakatira. Bale, isang taon pa lang na walang nakatira dito. Buti pumayag na dito tayo tumira. Oo naman. Natuwa nga nung malaman na uuwi tayo rito Ito na lang muna sigurong dala natin na kumot ang ilalatag ko. Inaantok na talaga ako At pagod sa mahabang biyahe. Sige, magpahinga ka na muna. Titignan ko lang kung ano pa ang kulang dito sa bahay. Ang bahay na nilipatan namin ay yari sa pawid at kawayan naman ng sahig. Tipikal na bahay sa probinsya. Mapuno din kaya malamig ang paligid. Hindi nga lang ako sanay sa ganong lugar. Kaya hindi ako sigurado kung tatagal ako. Galing kami sa Maynila ni Albert. Pareho kami may trabaho noon. Ako sa salon at ang asawa ko naman ay taxi driver. Nagkaroon ng problema ang may-ari ng taxi na minamaneho ng asawa ko. Kaya napilitan itong ipagbili ang mga taxi niya. Ilang buwan na rin noon naghahanap ng trabaho si Albert. Pero dahil mahirap maghanap ng trabaho sa Maynila, matagal din siyang tambay. Hindi naman sapat ang kita ko sa pinapasukan kong salon sa mga gastusin namin. Lalo tumuupa lang kami ng bahay. Kaya nagpasya kami na umuwi na muna sa probinsya nila. Madilim na sa labas nang magising ako. Dali-dali akong bumangon para tignan ang ginagawa ng asawa ko. Dahil hindi ako sanay na ganung oras malamig ang klima. Pasensya na, napahaba ang tulog ko. Nagluluto ka na ba? Okay lang yan. Mabuti ka nakapagpahinga ka Malapit na itong maluto. Gutom ka na siguro. Hindi na tuloy tayo nakapunta sa bahay ng nanay mo. Galing na ako sa kanila kanina. Ito nga nagpadala sa akin si inay ng mga gulay at daing na isda. Ang bait naman ng nanay mo. Sayang, hindi ko siya nakaharap kanina. Mabait talaga yun. Mabunga nga lang din minsan, parang ikaw. Nagbubunga nga lang naman ako kapag umuwi ka ng lasing sa bahay noon. Ikaw talaga hindi na mabiro. Ano nga pala niluto mong ulam? Itong tinapang bangus at nagisa ko ng upo sa sardinas. Maglalagay na ako ng mga plato para makakain na tayo. Sige, malapit na rin maluto tong sinaing. Siya nga pala, hindi ba delikado dito kapag gabi? Sinabi ko nga sa'yo, mababait ang mga tao rito sa amin. Luto na to. Makakain na rin tayo. Iniisip ko nga kung ano kaya ang pwedeng pasukan ko dito na trabaho. Tsaka kasi na maiinip ako dito sa bahay. Kararating lang naman natin. Huwag mo munang isipin yan. Oo nga, kaya lang gusto ko na magtrabaho.
Magtatanong ako sa mga kapatid at pinsan ko rito kung may alam sila. Eh ikaw, may naiisip ka na bang trabaho na papasukan mo dito? Madali lang sa akin na makapasok ng trabaho rito. Huwag kang mag-alala. Tsaka mas makakaipon tayo rito dahil mas mura ang mga bilihin dito. Pwede na nating planuhin ang mag-anak. Hindi ako sigurado sa bagay na yan. Bakit naman? Ayoko kasing maranasan na magiging anak natin ang hirap ng buhay. Ano, mag-aanak lang tayo para masabi na pamilya? O para may makasama sa pagtanda natin? Magsusumikap ako para mabigyan ng magandang kinabukasan ng magiging anak natin. Hindi ko hahayaan na hindi siya makapag-aral at maging katulad lang natin. Madaling sabihin yan, pero mahirap panindigan. Masyado mo naman yata akong minamaliit. Alam ko naman na masipag ka. Pero sa taas ng bilihin ngayon, pagkain pa lang hindi na sumasapat. Kaya nga lumipat tayo rito para makatipid-tipid sa gastusin. Basta. Huwag na muna natin yan pag-usapan. Alam kong sumama ang loob ng asawa ko sa mga sinabi ko. Pero desidido akong hindi muna mag-anak hanggat wala kaming sapat na ipon. Para matustusan ang pangangailangan ng magiging anak namin hanggang makatapos siya ng pag-aaral. Marahil malaki din ang epekto na naging buhay namin noon. Kaya ganito ako mag-isip. Marami kasi kami magkakapatid at mula nung mga maliliit kami, isang kahig, isang tuka kami. Dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang namin, hindi rin kami nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nangako ko nun sa aking sarili, hindi dadanasin ng anak ko ang naranasan ko noon. Kinabukasan pagkatapos ng almusal nagligpit at naglinis lang ako ng bahay. At saka kami nagpunta sa bahay ng biyanan ko. Mabuti naman nagkakilala na rin tayo, Iha. Tama nga ang sabi ni Albert. Napakaganda mo nga. Salamat po. Kumusta po kayo? Ayos lang kami dito. Kagabi nga nabanggit itong anak ko na tulog ka na. Sana hindi ka manibago sa lugar namin. Malayo to sa Maynila na kinasanayan mo. Ito nga po ang unang beses akong titira sa probinsya. Nabanggit ko nga po kay Albert na gusto ko magtrabaho para hindi ako mainip sa bahay. Dito na kayo mananghalian para makilala mo naman ang ibang kapatid ni Albert at ang pamilya nila. Sige po. Meron nga palang kalamay ubi dito. Teka lang, ikukuha ko lang kayo. Huwag na po kayo mag-abala, Nay. Busog pa naman kami. Huwag ka nang mahiya. Kung hindi nyo maubos, iuwi nyo na lang. Ang bait talaga ng nanay mo. Sabi ko naman sa iyo mabait niyang si nanay. Lahat ng manugang niya, kasundo niya lahat. Sana lahat ng biyenan katulad ng nanay mo. Hindi naman perpektong nanay ko. Minsan, meron din siya nasasabi na hindi maganda at masakit. Ikaw na lang ang bahalang magpasensya kung sakali man, ha? Oo naman, wala kang magiging problema sa akin. Pasensyosa naman ako Salamat, ha? Alam ko naman yan Nakilala ko rin ang ibang kapatid ni Albert at mga pamilya nila. Lahat sila masayang nakilala ko. Doon na rin kami nagtanghalian. Masasabi kong masayang kasama ang pamilya ng asawa ko. Nung hapon nagpaalam lang ang biyanan ko na pupunta sa kabilang barangay. Kami naman ay umuwi na rin sa bahay namin. Dala ang kalamay na pinadala ng biyanan ko. Nang sumunod na araw, agad naman nakahanap ng trabaho si Albert bilang karpintero sa bayan. Samantalang ako wala pa ring nahahanap na trabaho. Isang hapon dumating si Nanay Leonie sa bahay. Pasok po muna kayo, Nay. Wala pa po si Albert Mamayang 6:00 pa po ang uwi niya galing trabaho. Hindi naman si Albert ang sadya ko kundi ikaw. Alam ko kasing naiinip ka na rito sa bahay. Pasensya ka na ha. Wala pa akong nahahanap na trabaho para sa iyo Okay lang po yun. Huwag na po kayo mag-abala ng hanapan ako. Naiintindihan ko naman po na mahirap maghanap ng trabaho sa ganitong lugar. Kung gusto mo kapag wala kang gagawin dito sa bahay sumama ka na lang sa akin sa kabilang barangay. Ano po ba ang ginagawa niyo doon? May trabaho po ba kayo? Wala. Doon ako nagsusugal.
Naging libangan ko na kasi mula nang mabiyuda ako. Marunong po pala kayong magsugal? Natuto na lang ako dahil sa mga kaibigan. Ikaw, marunong ka ba? Medyo marunong po. Anong sugal ang alam mo? Marunong po ako magkwaho at magtong-its. Naku, tamang-tama. Tong-its ang paboritong laruin ng mga kaibigan ko. Hindi po ba bawal ang sugal dito? Hindi naman, basta nakatago lang. At isa pa, libangan lang naman eh. Ganun po ba? O paano? Sama ka sa akin bukas? Sige po, papayagan naman siguro ako ni Albert. Oo nga pala, Iha. Huwag mo nang banggitin kay Albert ha. Kay Jay kasi ang asawa mo minsan eh. Baka hindi ka lang payagan. Sige po, Nay. Hindi ko nalang babanggitin kay Albert. Salamat, Iha. Ayoko lang kasi na magkagulo tayo kung sakaling malaman ng anak ko. Naiintindihan ko naman po yun. Alam mo, sa lahat ng mga naging manugang ko, ikaw na ang magiging paborito ko. Hindi ko maiwasang ma-excite sa pagsama sa biyenan ko. Naiinip na rin kasi ko sa bahay namin. Parang gusto ko na nga sabihin kay Albert na bumalik na kami ng Maynila. At doon na lang kami maghanap ng bagong trabaho. Mabuti na lang pinuntahan ako ng nanay niya. Gaya nga ng gusto ni Nanay Leonie. Hindi ko binanggit sa asawa ko na sasama ako sa kanya. Kinabukasan na makaalis si Albert tsaka naman ako gumayak. Ilang sandali lang dumating na si Nanay Leonie. Naging masaya naman ang pagsama ko sa biyenan ko. Naulit pa ng ilang beses ang pagsama ko sa kanya. Hanggang maging regular na. Hindi ba nakakahalata ang asawa mo sa palagi mong pag-alis? Hindi naman po, Nay. Nakauwi na rin naman po tayo bago sila dumating galing trabaho. Ang totoo kasi niyan eh. Ayaw ni Albert na nagsusugal ako. Kaya siguradong pagbabawalan ka rin niya. Kaya nga po hindi ko pinapaalam sa kanya ang pag-alis ko. Tama yan, Iha. Tsaka naglilibang lang naman tayo eh. Alam mo ba, Iha? Sa lahat na naging manugang ko, tanging ikaw lang ang nakasama ko sa pagsusugal. Nag-i-enjoy naman po akong kasama kayo. Oo nga pala, Iha. Napansin mo ba yung lalaki may kahabaan ng buhok kanina? Sino po doon? Yung nasa kabilang lamesa na naglalaro. Ay, pasensya na po. Nakatutok lang po kasi ako buong atensyon ko sa baraha, hindi sa mga meron. Sa susunod ituturo ko sa'yo para maiwasan mo. Kapag yun ang makakalaban mo, huwag ka na maglaro ha? Bakit naman po? Mandaraya ang lalaking yun. Madaling mapikon kapag natatalo. Tsaka siya ang may-ari ng pasugalan. Ganun po ba? Sige nga po, ituro niyo sa akin na maiwasan. Oo, ituturo ko sa'yo sa Lunes, pagbalik natin. Oo nga po pala, linggo bukas. Hindi tayo makakapunta para magsugal. Pwede naman sana tayong pumunta kaso siguradong malalaman ni Albert. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Sa Lunes na nga lang po, Nay. Ay, kailangan ko rin po makabawi eh. Ang laki ng talo sa akin kanina. Ganun talaga sa sugal. May natatalo at nananalo. Pero alam mo, ang galing mo humawak ng baraha ah. Bihira yung pagkakataon na natatalo ka. Kayo din naman po ang galing din po maglaro. Matagal na po ba kayong naglalaro ng sugal? Bago pa ako mag-asawa marunong na akong magsugal. Tumigil lang ako nung nagsasama na kami ng tatay ni na Albert. Istrikto kasi yun Bumalik nga lang ako nung mamatay siya. Buti po okay lang sa kanila na nagsusugal kayo. Nako, si Albert lang naman ang mahigpit sa magkakapatid Kaya ikaw, wag na wag kang madudula sa asawa mo ha? Kundi pareho tayong malilintikan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po malalaman ni Albert. Pangako po yan. Dahil una ang bahay ni Nanay Leonie, siya ang naunang nakauwi sa kanila. Ako naman nagpatuloy na sa paglalakad.
Lahat na nakasalubong ko'y ngumingiti sa akin, na ginagantihan ko naman ng ngiti. Tama si Albert, mababait ang mga taga ron. Pagdating sa bahay wala pa si Albert. Siguradong malilate yun ng uwi dahil araw ng sahod. Dadaan na rin yun sa palengke para bumili ng mga kailangan namin dito sa bahay. Naglinis na lang muna ako habang naghihintay. Nagsalang na rin ako ng sinaing. Sigurado naman kasing may dala ng lutong ulam si Albert pag uwi niya. Kalat na ang dilim sa labas nang dumating ang asawa ko. Pasensya na mahal kung ngayon lang ako. Kanina pang alas 4 kami natapos ng trabaho. Ang kaso pasado alas 5 na dumating si boss. Ayos lang yon. Teka, ipagtitimpla kita ng kape mo. Ito nga pala yung sahod ko. Bumawas na ako dyan ng pinamalengke ko at pinambiling ulam. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na siguro. Gusto ko muna magpahinga. Kumusta naman ang trabaho mo? 1 linggo na lang pala matatapos na yung bahay na ginagawa namin. Pero sabi naman sa akin ni paring Elmer na pwede niya akong i-recommenda sa amo niya. Nagustuhan niya kasi yung trabaho ko Mabuti nga marunong ka sa pagkakarpintero. Yun naman kasi yung trabaho ko bago ako naging taxi driver. Ako nga hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan magtrabaho. Dito ka na lang sa bahay. Gusto ko rin kasing may sarili akong pera Tsaka makatulong na rin sa gastusin dito sa bahay. O sige, ikaw ang bahala. Basta sa akin, ayos lang na wala kang trabaho. Dapat lang naman ako bilang lalaking bumuhay sa'yo Yang pride mo pa rin talaga ang pinapairal mo. Hindi na uso sa panahon ngayon na lalaki lang ang may trabaho. Maaaring sa Maynila uso yan, pero hindi dito sa probinsya namin. Sa tingin ko naman, talagang wala akong mapapasukan dito Napansin ko kasi halos lahat ng kababaihan dito puro nasa bahay lang. Sinabi ko naman sa'yo Nang maubos ang laman ng tasa ni Albert, naghain na ako para makakain na kami ng hapunan. Kinabukasan naman pagkatapos ng agahan nagtungo si Albert sa bahay ng nanay niya. Naiwan naman ako para maglaban ng marurumi naming damit. Nagsasampay na ako nang dumating si Albert. Hindi maipinta ang mukha niya. At hindi ako pinansin ng tawagin ko. Basta tuloy-tuloy lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Tinapos ko muna ang ginagawa ko bago ko siya sinundan sa loob. May nangyari ba sa bahay ng nanay mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na sumasama ka kay nanay sa kabilang barangay para magsugal? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Sinabi ng isa sa mga hipag ko, si Ate Marites. Totoo nga nagsusugal ka? Sinasamahan ko lang naman si nanay Di totoo ang nagsusugal ka? Gladys naman. Alam mo naman na hindi maganda nagsusugal. Naglilibang lang naman kami ni nanay Hindi naman kami laging umuupo para magsugal. Madalas nanonood lang kami. Itong si nanay naman, isa ring konsentidore. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng nanay mo. O bakit? Totoo naman, di ba? Wala naman siyang kasalanan Ginusto ko rin naman na sumama sa kanya. Naiinip na rin kasi ako dito sa bahay. Ang dami mong pwedeng gawin dito sa bahay. Kaysa dumayo pa ng sugal sa kabilang barangay. Para sabihin ko sa'yo, iba ugali ng mga taga roon. Hindi ka tulad dito sa atin. Paano kung mapahama ka? Pagpasensyahan mo na kami ng nanay mo. Huwag ka na magalit pa. Nagmamalasakit lang naman ako sa inyo ni Inay. Tigas din ang ulo niya. Kung hindi pa nagsumbong ang hipag ko, hindi ko malalaman na bumalik na naman pala siya sa pagsusugal. Wala rin kasi mapaglibangan ng nanay mo, kaya hindi mo rin siya masisi. Naikwento nga niya kahit mga apo niya, wala na rin oras para sa kanya. Naiintindihan ko naman ang Inay, kaya plano kong kausapin ang mga kapatid ko. Hindi dapat malulung ang Inay sa bisyo ng pagsusugal. Kaya nakikiusap din ako sa'yo na huwag ka nang sumama kay Inay. Oo, sige. Hindi na ako sasama sa kanya. Papayuhan ko rin siya. Dumating ang araw ng Lunes. Maagang umalis si Albert para pumasok sa trabaho. Kahit may usapan kami ng araw na yun ng Inay, wala naman akong balak na umalis. Ayoko mag-away na naman kami ni Albert.
kapag nalaman niyang sumama na naman ako sa nanay niya. Katatapos ko lang maglinis at balak ko sanang tupiin ang mga damit na nilaban ko noong nakaraan nang biglang dumating si Nanay Leonie. May ginagawa ka yata. Pasensya na kung nakakaabala ako sa'yo ha. Nako, hindi po, Nay. Magtutupi lang po sana ako ng damit. Siguro nag-away kayo ni Albert no? Pasensya na iha. Yung manugang ko kasi ang nagsumbong. Masyado talagang mahadera ang babaeng yun eh. Hindi na lang nanahimik. Bagay sa kanya ang pangalan niyang Marites. Sa lahat ng manugang ko, sa kanya malayo ang loob ko. Tama naman po si Albert, Nay. Hindi tama na dadayo pa tayo para magsugal. Libangan lang naman natin eh. Hindi naman tayo namemerwisyo ng ibang tao ah. Hindi nga po tayo nakakaperwisyo ng ibang tao. Kaso po, yung bulsa naman natin yung napeperwisyo. Sa bagay nga, di hindi na muna tayo pupunta. Hindi na nga po. Mahirap po kapag itinuloy pa natin eh. Baka lalong magalit si Albert. Nakakainis naman oh. Nakakaburyong naman sa bahay eh. Pwede naman po kayong tumambay dito sa bahay. Magkwentuhan na lang po tayo dito. Siguradong hahanapin tayo ng mga amiga natin sa sugalan. Pero ano magagawa natin, hindi ba? Bakit hindi na lang po kayo maghanap ng ibang mapaglilibangan? Magtanim po kaya kayo. Malawak naman po ang bakuran ninyo. Ginawa ko na yan dati. Minsan pa nga sumama pa ako sa bukid eh. Kaya lang sadyang hindi ko gusto ang ginagawa ko kaya tumigil ako. Hindi rin po kasi maganda kung malululong kayo sa bisyo. Inaalala ko rin po kayo. Oo nga, tapos dinamay pa kita. Ginusto ko rin po na sumama sa inyo. Nalilibang din naman kasi ako eh. Kaya nga sobra akong nagpapasalamat sa iyo eh. Ikaw lang sa lahat ang nakasundo ko ng ganito. Mabait naman po talaga kayo. Kahit sino naman po nakakasundo nyo agad. Nako, hindi naman lahat iha. Meron pa rin akong hindi makasundo. Inaloko pa na doon naman ang halian ng biyanan ko sa bahay. Pero tumanggi siya. Kita ko sa kanya ang kakaibang lungkot nang umalis. Hindi ko rin naman maiwasan na mag-alala. Kaya naman nagpasya akong dalawin na lang siya sa bahay nila kapag wala akong ginagawa. Hindi ko akalaing dahil sa pagpunta ko, magugumon na naman kami sa sugal ng biyanan ko. Itinuro din niya ang isang lalaki na sinasabi niyang madaya sa sugal. Lumapit yun sa amin habang naghihintay kami na may magaya na pumalit. Bakit nandito lang kayo? Wala pa kasing bakante eh. Wala pang umaayaw sa mga naglalaro. Magpapakuha ko ng isa pang lamesa para tayong tatlo maglaro. Naku, hindi na. Maghihintay na lang kami na merong mabakante. Ayaw mo yata akong makalaro eh. Ha? Hindi naman sa ganon. Alam ko kasing wala akong laban sa galing mo maglaro eh. Eh ikaw, baka gusto mo makipaglaro sa akin. Naku, hindi po. Wala po akong plano maglaro ngayon. Sinamahan ko lang si nanay. Kapag pumunta kayo rito, hindi pwede ang sinasabi mong hindi magsusugal. Wala rin po kasi akong pampuhunan eh. Hindi problema yan. Nagpapautang naman kami. Benny, ako na lang ang maglalaro. Lubayan mo na ang manugang ko. O sige, para makabawi ka naman sa akin. Malaki pa ang utang mo ha. Magpapakulang ako ng lamesa at mga upuan. Nay, may utang kayo sa lalaking yun? Oo, iha. Nakautang ako ng minsang hindi kita kasama dito. Di po ba sabi niyo na madaya ang taong yun? Yun na nga eh. Tingin ko dinaya niya ako nung maglaro kami. Dapat po siguro tumanggi na lang kayo kanina. Ikaw naman ang kukulitin niya kapag nagkataon. Kilala ko yang si Benny. Babantayan ko na lang po kayo habang naglalaro kayo. Salamat iha ha. Kapag makabawi ako't nakabayad ng utang hindi na ako ulit makikipaglaro sa kanya. Dapat lang, Nay. Wala kasi akong tiwala sa taong yun eh. Ako din naman Kaya lang kailangan kong makisama.
Nahinto lang ang pag-uusap namin ng biyenan ko nang lumapit muli si Mang Benny sa amin. Ngising-ngisi pa siya na parang may masamang balak. Nang tumayo na ang biyenan ko, tumayo na rin ako mula sa pagkakaupo. Muli pa akong inalok ni Mang Benny na maglaro kasama nila pero mariin akong tumanggi. Nang magsimula silang maglaro, umpisa pa lang talo na ang biyenan ko. Sinabihan ko siyang tumigil na, pero mapilit siyang ituloy ang laro. Hanggang makautang na naman siya. Huli na nang mapagtanto niya na malaki na ang nauutang niya kay Mang Benny. Dapat talaga nakinig na lang ako sa iyo, Iha. Paano kaya yan? Lalong lumaki ang utang ko. Huwag na po kayo mag-alala. Makakabawi din po kayo sa susunod. Huwag na lang po kayo makipaglaro kay Mang Benny. Masyadong madaya ang taong yun. Kailangan ko siyang mabayaran sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi baka manggulo siya sa bahay. Kahit po paunti-unti, bayaran niyo po siya. Gasino lang kasi ang nakukuha kong pensyon sa namayapa kong asawa. Hindi sasapat yun. Baka po meron kayong mahihiraman sa mga anak niyo. Hihingi rin po ako kay Albert. Hindi naman niya ako matitiis eh. Pangako, Iha. Kapag nakabayad na ako sa pinagkakautangan ko hindi na ako ulit babalik sa pagsusugal. Huwag na po talaga kayong babalik. Hindi maganda ang kutob ko kay Mang Benny. Para kasing hindi siya gagawa ng mabuti. Marami nga akong hindi magandang naririnig sa taong yun. Ang hirap lang kasing tumanggi. Gano'n naman po pala, hindi pa kayo umiwas. Kung pwede nga lang sana siyang iwasan. Kaso siya nga ang may-ari ng pasugalan. Ay, sa bagay nga, mahirap nga po talaga. Pero hanggat maaari, huwag niyo nang kausapin. Susubukan ko, Iha. Tiniyak ko munang nakauwi na ang biyanan ko bago ko umuwi sa amin. Pagdating sa bahay, wala pa naman si Albert. Hinarap ko muna ang pagsasaing para pagdating niya may pagkain na. Nito kasing mga nakaraang araw tila pagod na pagod siya lagi. Nang matapos kasi ang trabaho niya, sa iba naman siya pumasok. Mas di hamak daw na mabigat ang trabaho doon dahil all around siya. Nang makauwi nga si Albert baka sa mukha niya matinding pagod. Inasikaso ko muna siya ng gabing yun. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita ng biyanan ko. Kaya inakala ko talagang ibinaling na niya sa ibang bagay ang atensyon niya. Kaya ganun na lang ang gulat naming mag-asawa nang makarating sa amin ng balita. Alam mo ba na nagsusugal pa rin ang inay? Nakakasama ka pa rin ba niya? Minsan lang naman. Tsaka nangako ang nanay mo na hindi na magsusugal ulit. Ang laki ng utang niya. Nasa bahay yung mga naniningil sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi kay Mang Benny lang siya may utang. Nangako naman ang inay mo na babayaran sila. Kung kani-kanino siya may utang. Pati kami magkakapatid ay sinisigil na rin. Mas mabuti pang tulungan niyo na lang ang nanay niyo sa pagbabayad ng utang. Ano? Bayaran? Akala mo yata ganun lang kadaling bayaran ng utang niya. Malaki ang utang niya sa kung kani-kaninong tao. Hindi niyo naman siguro hahayaan na makulong ang nanay niyo. Ginawa niya na to dati. Nangutang ng pangsugal. Tapos kami nagbayad. Intindihin niyo na lang ang nanay niyo. Masyado lang siyang nalulungkot dahil mag-isa na lang sa buhay. Hindi sapat na dahilan para magpakalulong siya sa sugal. Tapos lahat tayo damay? Nangako naman ang inay na magbabago na. Bigyan niyo na lang siya ng pagkakataon na magbago. Ilang beses niya nang sinabi yan noon. Wala rin pagbabagong naganap. Anong gagawin natin ngayon? Mag-uusap kami magkakapatid kung anong mabuting gawin. Pasensya ka na kung sinasamahan ko pa ang nanay mo. Naaawa naman kasi akong hayaan lang siyang mag-isa. Tsaka, lagi ko naman siyang sinasabihan Akala ko naman nakikinig siya sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap namin, nagpaalam na muna si Albert na pupunta sa kanila. Hindi na ako sumama dahil wala naman ako may tutulong. Nagkasundo silang magkakapatid na ibenta ang alagang baka ng isa nilang kapatid para merong may pambayad sa utang.
Nang makabayad, bumalik na naman sa pagsusugal ang biyanan ko. Pumunta pa siya sa bahay ng araw na yon. Nay, huwag na po kayo magsugal. Baka mamaya malaman pa ng mga anak ninyong gagawin nyo. Hindi ba nangako kayo sa kanila na magbabago na? Ngayon lang naman eh. Naiinip kasi ko sa bahay. Saan naman po kayo kumuha ng pera? Dumating na kasi ang pensyon ng asawa ko. Yun ang gagamitin ko. Mabuti pa pong ibili nyo na lang ng pagkain ng pera ninyo. Huwag nyo nang ipangsugal. May pagkain pa naman sa bahay. Kaya ako nagpunta dito para yayain ka sana. Pero sa nakikita ko sa iyo parang ayaw mo nang sumama. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi ko na kayo masasamahan. Nagbago ka na talaga. Dati naman sumasama ka Wala na rin po kasi akong perang pangsugal ngayon. Hindi ko naman po ugaling mangutang. Bakit hindi ka na pinapahawak ng pera ng asawa mo? Hindi naman po sa ganon, kaya lang po sapat lang po ang kinikita niya ngayon. Magbabayad din po kasi ng inutang na pera. Ipinandagdag po sa pagbabayad ninyo ng utang. Ay, tungkulin naman nila yon dahil mga anak ko sila. Alangan naman sa ibang tao pa ako humingi ng tulong. Yun na nga po. Kaya sana naman, maawa na kayo sa mga anak ninyo. Huwag niyo na pong pasakitin ang ulo nila. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Hindi po talaga. Umuwi na lang din po kayo. Huwag na kayong tumuloy. Kahit anong sabihin mo, hindi ako uuwi. Maglilibang ako ngayon. Kung ayaw mong sumama, edi wag. Nay, makinig naman po kayo. Huwag na po kayo magsugal. Ay, ang tigas ng ulo. Makailang beses ko rin pinag-isipan bago ko sinabi kay Albert na bumalik na naman sa pagsusugal ng nanay niya. Nagalit siya at pinuntahan ng ina sa kanila. Noong una tinatanggi pa ng biyanan ko. Pero nang sabihin ni Albert na ako ang nagsumbong, umamin na rin ang biyanan ko. Napaiyak pa siya nang kumprontahin siya ng asawa ko. Libangan ko lang naman yun, anak Naiinip kasi ako dito sa bahay mula nang mamatay ang tatay niyo. Noon pa namang buhay ang itay namin, nagsusugal na kayo. Ganon din ang lagi niyong idinadahilan kay itay. Naglilibang lang kayo. Pero ang laki ng ipinapatalo niyo. Bakit ba pinagbabawalan mo ko? Wala ka namang ibinibigay sa bisyo ko Huwag niyo po sanang kalimutan na may ambag din ako sa pagbabayad ng utang niyo. Sinusumbatan mo ba ako Albert? Hindi naman po, inay. Ang sa akin lang naman po, pahalagahan niyo naman ang mga ginagawa naming sakripisyo. Hindi po biro maghanap ng perang ipambabayad lang sa utang. Simula na magtrabaho ka sa Maynila, malaki na talagang ipinagbago mo. Siguro nahawa ka na sa ugali ng asawa mo. Wala pong kinalaman sila din sa pinag-uusapan natin. Anong wala? Siya di ba nagsumbong sa'yo na nagsusugal na naman ako? Akala ko pa naman totoo mabait yung asawa mo. Mabait po si Gladys. Nagmamalasakit nga po siya sa inyo Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit niya. Pinakisamahan ko pa naman siya ng maayos. Tapos ito pa ang igaganti niya sa akin. Huwag niyo po siyang idamay sa galit niyo sa akin. Paano hindi ko siya idadamay? Dahil sa kanya kaya mo ko kinakalaban. Ano po bang gusto niyo mangyari Pabayaan lang namin kayong malulong sa sugal? Tapos ano? Kami ang piperwisyon niyo sa pagbabayad? Huwag kang mag-alala. Hindi na kita lalapitan ulit kapag nagka-problema ako. Nandyan naman ang iba mo pang kapatid Sila na ang bahala sa akin. Ikaw doon ka sa asawa mong sumbongera. Naiiling na lang na tumalikod ang asawa ko at umuwi ng bahay. Naapektuhan naman ako sa ikinuwento ng asawa ko na paghaharap nilang mag-ina. Hindi ko rin nakalain na habang nag-iisa ako sa bahay susugurin ako ng biyanan ko. Parang naglaho ang kabaitan niya sa akin. Agad niya akong dinuro-duro pagkapasok pa lang niya sa loob ng tinitirhan namin ng asawa ko. Hindi ko tuloy maiwasan na manliit sa hiya. Huwag niyo naman po akong duru-duruin dito sa loob ng bahay namin. Bakit? Hindi niyo naman bahay to Bahay to ng isa kong anak.
Pinatira lang kayo rito. Wala kayong sariling bahay. Hindi naman po namin ito inaangkin. Mabuti naman kung ganon. Dapat sa inyo bumalik na lang sa Maynila. Hindi ko kayo kailangan dito. Lalo ka ng babae ka. Kung nagagalit po kayo dahil nagsumbong ako kay Albert, pasensya na po kayo, Nay. Ayoko lang po na malulong kayo sa sugal. Baka magkabaon-baon na naman kayo sa utang yan eh. Wala kang pakialam. Sa susunod na magsumbong ka ulit, makakatikim ka na sa akin. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Dayo ka lang dito. Hindi mo ako kaya. Hindi niyo po ako kailangang pagbantaan. Hindi naman po ako lalaban sa inyo eh. Mula ngayon, hindi na kita manugang. Sinayang mo lang ang pakikisama ko sa'yo. Isa ka palang ingrata. Hindi naman po pala bukal sa kalooban niyo ang pakita niyo sa akin. Sana po hindi na lang po kayo nakipagplastikan sa akin. Dahil totoo po lahat ng pakita ko sa inyo. Sana nga eh. At sana din hindi ka na inuwi dito ng anak ko. Dahil sa'yo, nagkakagulo tuloy kami ni Albert. Iniwanan pa ako ng matalim na tingin ng biyanan ko bago siya tumalikod. Nasundan ko na lamang siya ng tingin habang palayo. Bigla naman ako napakunot ng noo sa napansin ko. Tinitigan ko pa ang bagay na yun pero bigla namang nawala. Totoo ba yung nakita ko? O namamalikmata lang ako? Hindi ko na lang ikinuwento kay Albert ang tungkol sa pagsugod ng nanay niya dito sa bahay namin. Ayoko na kasing humaba pa ang away namin ng biyanan ko. Bigla ko tuloy na miss ang samahan namin. Ang pagiging maalaga niya tuwing magkasama kami. Ang pagiging kalog niya na para bang hindi 60 ang edad dahil sa pagiging masayahin. Napabuntong hininga na lang ako sa pag-aalala sa mga pangyayaring yun. May problema ka ba? Napapansin ko kasi ang lalim lagi ng iniisip mo. Wala naman. Iniisip mo ba ang inay? Kumusta na pala siya? Dumaan ako sa kanya nung isang araw. Hindi niya ako hinarap. Galit pa rin siya hanggang ngayon. Sabi ng mga kapatid ko, araw-araw pa rin daw pumupunta sa kabilang barangay para magsugal. Napansin ko na bigla siyang nagbago. Parang hindi na siya katulad ng dati. Paano mo nalaman? Nagkita ba kayo ng inay? Ha? Dumalaw siya dito nung isang araw. Ano ang pinag-usapan niyo? Kung ano-ano lang naman. Hindi ka ba niya inaway? Hindi naman. Yun ang napansin ko. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Ang totoo niyan, yan din ang napansin nila eh. Lagi daw mainit ang ulit na kasigaw ang inay. Pati nga sa mga apo, lagi niyang pinapagalitan. Takot na raw tuloy lumapit sa kanya. Ang madalas siyang pinagdidiskitahan, yung mga anak ni Ate Marites. Gusto ko nga sanang dalawin ng inay. Nag-aalangan nga lang ako. Huwag na muna siguro. Palamigin muna natin ang sitwasyon. O sige, sa ibang araw ko nalang dadalawin ang inay mo. Nang matapos ulit ang trabaho ni Albert, isang trabaho ang pinag-iisipan niyang tanggapin. Dahil madidestino siya sa malayo. Magiging lingguhan ang kanyang uwi sa bahay. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang kung hindi niya tatanggapin. Nangihinayang naman siya at baka wala pa siyang mahanap na bagong trabaho. Hindi pa rin kasi kami tapos sa utang na binabayaran namin. At isa pa, mas malaki ang sahod niya. At libre naman ang pagkain at tirahan. Sa huli tinanggap niya ang trabaho na yon. 3 araw na akong mag-isa nun sa bahay. Minsan galing ako sa talipapa na kasalubong ko ang bilas ko. Sandali kami nakapagkwentuhan. At nabanggit nga niya ang pagbabago kay Nanay Leonie. Marami na nga daw gamit ito ang naibenta dahil sa pagkagumon sa sugal. Nang araw na yun nagpa siya akong dalawin ng biyanan ko. Nay? Bakit ang payat niyo? Nagkasakit po ba kayo? Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo ayaw kitang makita? Gusto ko lang po kayong kamustahin. May dala nga po pala ako sa inyong pagkain. Galing po kasi ako kanina sa talipapa. Pinera mo na lang sana. Marami namang pagkain dito sa bahay eh. Pasensya na po kayo. Wala po akong pera eh.
Lagi ka namang ganyan. Hindi ko alam na pagkatapos kitang pakisamahan ng maayos ito pa ang igaganti mo sa akin. Nay, Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng pagbisita mo! wag na po tayo mag-away, Nay. Namimiss ko na nga po yung samahan natin Ibalik na po natin yung dati. Bigyan mo na lang ako ng pera kung gusto mong hindi na kita awayin. Pasensya na po talaga, Nay. Hindi ko po kayo pwedeng bigyan ng pera. Tsak po kasing ipang susugal nyo lang. Akala mo naman hindi ka naging sugarol dati. Hoy! Huwag kang magmalinis! Malaki rin naman ang naipatalo mo. Hindi ko naman po yun ikinakaila Pero binago ko po dahil ayoko pong pati si Albert mamroblema kung sakaling mabaon ako sa utang. Umalis ka na lang! Alis! Hayaan niyo naman po ako na tulungan ko kayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Tingin ko po kasi sa inyo may sakit kayo Kailangan niyo pong magpatingin sa doktor. Wala akong sakit! Hindi niyo po ako kailangang ipagtulakan. Sige po, aalis na ako. Kapag po kailangan niyo ng tulong, nasa bahay lang po ako. Huwag kayong magdadalawang isip na puntahan ako. Kesa naman na masaktan pa ako ng biyanan ko, napilitan na lang ako umalis. Bago tuluyang makalayo, nakita ko na namang may lumabas na insekto sa tenga ni Nanay Leonie. Natitiyak kung merong masamang nangyayari sa kanya. Pagka-uwi sa bahay, naging balisa ako. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Bigla ko rin naalala ang yumao kong lola. Isa siyang magaling na manggagamot noon. Bago siya pumanaw sa edad na 80. Ito na po bala ang sinasabi niyo sa akin no na tamang panahon? Araw ng Sabado, maagang dumating si Albert. Mukha siyang masaya. Siguro dahil mas malaki ang sahod niya ngayon. May dala pa siyang pasalubong sa akin. Binalita rin niya na tapos na niyang bayaran ng utang ng nanay niya. Yun lang naman kasi ang malaki naming problema. Sa wakas, tapos na rin ang problema ko kay inay. Makakaipon na rin tayo ng para naman sa atin. Meron sana akong sasabihin sa'yo Ano yun? May masama bang nangyari dito sa bahay habang wala ako? Wala naman. Tungkol kasi sa nanay mo. Pinuntahan ko kasi siya sa bahay niya. Inaway ka ba niya? Pinagsalita ng hindi maganda? Hindi naman. Tingin ko kasi sa kanya may sakit. Sobrang payat niya. Tapos parang hindi na yata natutulog. Kailan mo siya pinuntahan? Ilang araw nang nakakalipas. Pupuntahan ko siya ngayon. Sasama ako sa'yo. Hindi kasi talaga maganda ang pagsusugal. Uubusin lang nito ang pera mo. Mababaong ka pa sa utang. Kapag minalas-malas pa, baka magkasakit ka. Iyon nga ang sabi ko. Kaya lang sarado na ang isip ng inay sa anumang paliwanag. Akala ko pa naman tapos na ang problema natin. Mukhang may panibago na naman. Mabuti pa, puntahan na natin ang nanay mo. Nagtungo na nga kami mag-asawa sa bahay ng nanay niya. Pero hindi namin nadatnan doon ang biyanan ko. Pinagtanong na namin sa mga kapatid ni Albert at sa mga kapitbahay. Wala ni isa sa kanila makapagsabi kung nasa ng inay. Iisa lang ang nasa isip namin ni Albert. Tsak na nasa kabilang barangay ang ina at nagsusugal na naman. Hindi nga kami nagkamali. Naroon nga ang biyanan ko. Naabutan pa namin siyang nakikipagtalo sa kalaban nito sa laro. Pinagbibintangan siya ng biyanan ko na nandadaya. Agad kaming lumapit at inilayo doon ang biyanan ko. Sinundan naman kami ni Ma'am Benny na noon ko lang ulit nakita. Saan niyo dadalhin si Aling Leonie? Iuwi ko ng nanay ko. Hindi siya nababagi sa lugar na ito. Hindi mo siya maaaring iuwi. Malaki pa ang utang niya sa akin. Ano ka mo? May utang sa iyong inay? Hindi mo binayaran ka na namin? May panibagong utang ulit ang nanay mo. Nakakagago ka naman. Alam mo matanda ng inay. Walang trabaho tapos pautangin mo? Sa tingin mo kaya may pambayad siya? Hindi ko na yun problema. Ang mahalaga sa akin, ang magbayad sa takdang oras na ibinigay ko. Kung hindi siya makakabayad, anong gagawin mo? Ipapakulong mo ba siya? Wala namang nakukulong sa utang, hindi ba? Walang ibabayad ang inay ko, kaya tigilan mo na siya.
Hindi maaari. Ang utang ay utang na dapat bayaran. So wala siyang pambayad eh. Wala akong pakialam kung wala siyang pambayad. Basta bayaran yung utang niya. Hindi ka ba makaintindi ha? Naiintindihan ko. Pero gawan mo ng paraan. Nagawa niyo nga dati. Talagang... Tama na yan. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo eh. Baluarte niya to. Alam mo, mabuti pa ang asawa mo eh. Madaling makaintindi. Bakit ka pala hindi ka na sumasama sa biyanan mo magsugal ha? Matagal na akong tumigil. Ganun ba? O paano? Magpapadala lang ulit ako ng tao para kumuha ng bayad sa bahay nyo. Gago talaga. Wala talaga akong respeto sa mga katulad niyang matanda na walang pinagkatandaan. Huwag ka nga gumawa ng eskandalo dito. Baka mamaya dito pa tayo mapahamak. Tarantado kasi lalaking yun eh. Pati matanda gustong perahan. Pasensya na kayo, pati tuloy kayo na damay pa. Bakit ba kasi ang hirap niyong kausap, Nay? Pinagsabihin na namin kayo ng paulit-ulit. Hindi naman kayo marunong maawa sa amin eh. Sa bahay na lang natin ito pag-usapan. Papagpahingahin muna natin ang inay. Mukhang hindi magandang lagay niya eh. Sumakay na kami sa tricycle na inarkila lang namin. Kami ng biyanan ko sa loob sumakay. Samantalang si Albert sa likod ng driver. Habang umaandar ang tricycle, napasulyap ako kay Mang Benny. Nakatingin din siya sa amin. Kakaiba ang ngiti nito. May kaba rin akong nararamdaman. Pagdating sa bahay ng biyanan ko, noon lang napansin ni Albert na maraming gamit ang nawawala. Nakumpirma niya sa mga hipag na ibinenta ng ina ang mga kasangkapan para merong pang tustos sa bisyo ng ina. Hindi na rin nakapagpigil ang ibang kapatid ni Albert na pagsalitaan ng ina. Tahimik naman ako sa isang tabi at hindi nangingialam. Parang batang paslit naman si Nanay Leonie na umiiyak habang pinagsasabihan ng mga anak. Nang makaalis ang mga anak at kami na lang naiwan na mag-asawa, nilapitan ko ang biyanan ko. Tingin ko kasi hindi maganda ang lagay niya. Ayos lang po ba kayo, Nay? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Para ko nauupos na kandila. Paano hindi sasama ang pakiramdam nyo eh? Lagi kayong kulang sa tulog. Hindi na yata kayo kumakain eh. Patawarin niyo ko, anak. Pangako, hindi na ako magsusugal. Hindi na talaga. Dahil wala na kayong pera. Saan nyo kami pakukuhanin ng malaking halaga ngayon? Hindi ko alam. Sana man lang naisip nyo rin kami. Pamilyado na rin po kaming lahat. Hindi namin mauuna basta-basta ang problema nyo. Di wag niyong bayaran. Hayaan niyo na lang akong mabaon sa utang. Total wala namang nagmamahal sa akin dito. Alam nyong mahal namin kayo. Sana man lang maunawaan nyo rin kami. Muntik nyo na nga rin ma-impluensya ng asawa ko eh. Mabuti na tauhan siya. Dapat magbago na rin kayo. Gusto ko naman talaga magbago eh. Kaya lang malakas ang hatak ng tukso sa akin. Kaya nga dapat nung bago pa lang, tinigilan nyo na. Huwag mo nang pagalitan ng nanay mo. Kanina ko pa napapansin na namumutla siya. Bahala ka kung gusto mong maniwala sa kanya. Pero pagod na kami magkakapatid sa kanya. Albert, saan ka pupunta? Uuwi na sa atin. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka. Gusto ko sanang pigilan si Albert sa pag-alis niya. Pero hindi ko naman maiwan ang biyanan ko. Malamig ang kamay niya na nakahawak sa akin. Pinahiga ko muna siya at hinilot ang kamay at ang kanyang sentido. Malamig pati ang kanyang pawis. Iba rin ang pagkaputla ng kanyang balat. Napatili ako bigla nang may lumabas na ipis sa kanyang tenga. Tila hindi naman naramdaman ng biyanan ko ang paglabas ng insekto sa tenga niya. Dahil nagtataka pa siya kung bakit ako napatili. Ano ba ang nakita mo? Day mo pa kasing nakakita ng multo. May nakita lang po ako na ipis. Takot po kasi ako doon. Ha? Nasaan ang ipis? Nakalipad na po. Hindi ko na makita kung nasaan. Ay, mabuti naman. Takot din kasi ako sa ipis eh. Matulog na po kayo.
Babantayan ko po kayo hanggang magising kayo. Salamat, Iha. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa'yo nung nakaraan, ha? Wala po yon. Hindi naman po ako nagalit. Guminhawa ang pakiramdam ko nung mahilot mo ko. Hihilutin ko pa po kayo para makatulog kayo. Ipinikit na ni Nanay Leonie ang mga mata niya. Pinipigilan ko naman ang sarili ko na wag mapatili dahil sa mga ipis na nasa paligid. Naramdaman kong nakatulog na rin ang biyanan ko. Doon na rin ako nagpalipas ng gabi. Kinabukasan pinabantayan ko muna sa isa sa apo niya ang biyanan ko. Kailangan ko kasing umuwi sa bahay para kausapin na rin si Albert. Buti naisipan mo pang umuwi. May sakit ang inay mo. Kailangan niya ang tulong natin. Wala siyang sakit. Dala lang yun ang kapabayaan niya sa sarili dahil sa pagsusugal. Nalulung din naman ako sa sugal noon, pero hindi naman naging kagaya ng Nanay Leonie. Maniwala ka, may nangyayari sa kanya na hindi maganda. Alam mo bang sinabi ng mga kapatid ko? May mga anak na sila. Hindi na sila makapagbibigay ng perang pambayad sa utang ni inay. Sa akin na lamang nila ipinapaako. Tutal naman daw wala pa akong anak. Ngayon, kung may sakit ang inay, kasalanan niya yun. Kahit ano pang nagawa ng nanay mo pa rin siya. Hindi basta-basta sakit lang ang dumapo sa nanay mo. O sige, bibigyan kita ng pera. Samahan mo muna ang inay sa pagpapacheck up. Kailangan ko pa magtrabaho. Maaati mo bang umalis habang naghihirap ang inay mo? Ano ba kasi sa tingin mong sakit ni inay? Albert, sa tingin ko may bumabarang sa kanya. Ano? May bumabarang kay inay? Oo, kaya nga hindi ko siya maiwan kagabi. Magdamag ko siyang binantayan. Kailangan siya matingnan ng magaling na manggagamot bago mahuli ang lahat. Nakamamatay ang barang. Sinong pwedeng gumawa nito kay inay? Baka isa sa mga nakalaro niya sa sugal. O di kaya pinagkakautangan niya ng pera. Si Mang Benny. Hayop siya. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Hindi pa tayo nakatitiyak kung siya nga ba ang nagpabarang kay inay. Walang gagawa nun kundi siya lang. Tsaka mo na siya komprontahin kapag magaling na ang inay Leonie. Sa ngayon, siya muna ang intindihin natin. Kahit wala pang sapat na pahinga, naligo lang ako at nagbihis. Bumalik na rin kami agad sa bahay ng biyanan ko. Kaninang araw sumuka ang matandang babae. Nagtataka daw sila kung bakit may mga kasamang insekto ang suka ng biyanan ko. Nagkatinginan pa kami mag-asawa at walang maisagot sa hipag niya. Kinausap ni Albert ang mga kapatid sa tunay na kalagayan ng kanilang ina. Lahat naman sila'y naniniwala dahil lahat sila nakasaksi na dati sa biktima ng barang. Ngunit may isa silang problema. Matagal nang namayapa ang huling manggagamot sa lugar na yon. Maghahanap pa sila ng albularyo sa ibang lugar. Mas mabagsik ang barang kumpara sa kulam. Ang barang kasi, kahit mahawakan lang niya ang taong gusto niyang gawan ng masama, ay magagawa niyang saktan. Sa pamamagitan din ng pagkontrol sa mga insekto, kaya niyang utusan ng mga ito na pumasok sa katawan ng tao. Kung saan sana naghanap ang mga kapatid ko ng manggagamot, pero wala silang makita. Ang lola ko, isang manggagamot dati. Hindi lang siya basta manggagamot. Wala ring makatalo sa kanya noon. Di ba matagal nang patay ang lola mo? Oo, matagal na siyang patay. Pero ang panggagamot niya, nagawa niyang maipasa sa akin. Talaga? Marunong ka manggamot? Bakit ngayon mo lang nabanggit yan? Dahil ayoko naman talaga manggamot. Alam ko kasi, sa bawat panggagamot ay naipapasa minsan ang sakit ng pasyente. Walang sakit nung mamatay ang lola ko. Pero alam kong dala niya ang sakit ng mga taong ginamot niya. Yun ang nagpahirap sa kanya. Wala ka naman palang balak gamitin ang kaalaman mo. Bakit sinasabi mo pa yan? Kahit hindi ko pa nasusubukan manggamot, nasa puso't isip ko naman ang mga pangaral ng abuela ko. Magagamot mo kaya ang inay? Gagawin ko ang lahat para magamot siya. Pero kailangan pa rin nating malaman kung sino ang bumabarang sa kanya para malaman natin kung ano ang gusto niya.
Hahanapin ko si Mang Benny. Malakas talaga ang kutob ko na saan nagbabarang kay inay. Hinanap nga ng asawa ko si Mang Benny. Nakita naman niya ang lalaki sa pasugalan nito sa kabilang barangay. Dahil nga sa ginawa niyang panggugulo noon, hindi na siya pinapasok. Sinabi na lang niya sa isa sa mga regular nang nagsusugal doon na gusto niya makausap ang lalaki. Agad namang sumunod ang taong pinakiusapan niya. Habang palapit sa asawa ko si Mang Benny, matinding pagpipigil lang ang ginagawa ni Albert para hindi siya sugurin ng suntok. Tumigil lang may edad ng lalaki ilang di pa ang layo sa asawa ko. Nakapamulsa pa siya at may nakakalokong ngiti sa labi. Nandito ka na ba para bayaran ng utang ng nanay mo? Hindi yun ang pinunta ko rito. Huwag mong sabihin na nandito ka para maglaro. Pwede naman. May isa pang bakante sa isang lamesa. Baka gusto mo ron. Hindi ako nagsusugal kahit na kailan. Sabihin mo na kung ano sadya mo. Huwag mo aksayin ang oras ko. Ikaw ba nagpabarang sa nanay ko? Magsabi ka ng totoo. Anong barang? Baliw ka na ata eh. Kahit ako laking probinsya, hindi ako naniniwala sa ganyan. Walang pwedeng gumawa nun sa nanay ko kundi ikaw lang. Paraan nyo ba yan para makaiwas sa malaking pagkakautang sa akin ng nanay nyo, ha? Totoo ang sinasabi ko. Merong bumabarang kay inay. Kaya nga ako nandito eh. Dalakala ko, ikaw ang nasa likod ng pangbabarang sa nanay ko. Kumita na yan, iho. Wala na bang iba? Wala na ba kayo naiisip na dahilan para makaiwas sa utang? Talaga bang wala kang alam sa nangyayari kay inay? Gusto kong makita ang kalagayan ng inay mo. Kung ikaw may duda sa akin, mas lalo naman ako. Isinama nga ng asawa ko si Mang Benny sa bahay ng nanay niya. Nang mga sandaling yun, malala na ang kalagayan ni Nanay Leonie. Namamaga na ang buong katawan niya dahil sa mga sugat na bigla na lang tumubo sa balat niya. Umaaligid din sa buong bahay ang mga kulisap. Tanda na merong bumabarang sa kanya. Bakas naman sa mukha ni Mang Benny ang hindi pagkapaniwala sa nakikitang kalagayan ng matandang babae. Agad na rin siyang lumabas ng bahay dahil hindi matagalan ng singaw ng katawan ni Nanay Leonie. Bakit hindi nyo pa dinadala sa ospital? Hahayaan nyo lang ba siyang mamatay? Hindi po doktor ang magpapagaling sa nanay ko. Sinasabi ko naman sa inyo, binabarang siya. Makinig ka, iho. Kahit tingin nyo sa akin ay masamang tao, hindi ko magagawang magpabarang, lalo ng isang matandang babae. Kung hindi po kayo, sino kaya? Hindi ko alam. Aaminin ko, sinadya naming dayain ng nanay nyo para matalo. Madali kasing lokohin ng mga ganyang edad. Gusto rin namin siyang mabaon sa utang. Pero kahit kailan hindi ako gagamit ng ganyang puwersa. Lalo't galing pa yata sa kadiliman ng barang na yan. Mukha naman kayo nagsasabi ng totoo. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Pasensya na, pero wala akong may tutulong sa inyo. Pwede pa kung may kinalaman sa sugal. Salamat po sa pagpunta ninyo dito, Mang Benny. Pasensya na po sa abala. Malaki talagang abala ang ginawa nyo. Biruin nyo. Ako pa talagang napagbintangan nyo. O sige, dahil naawa ko sa kalagayan ng nanay nyo, hindi ko na siya sisingilin. Basta't kapag gumaling siya, wag na uli siya magagawi sa pasugalan ko, ha? Makakaasa po kayo hindi na pupunta doon ang inay. Paano, alis na ako. Sana gumaling ang inyong ina. Sana rin, ito na ang huling pagkikita natin, iho. Tinapik pa sa balikat ni Mang Benny ang asawa ko bago umalis. Magaan na rin ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi katulad nung unang kita ko sa matandang lalaki. Kaya siguro ako nakakaramdam sa kanya na tila may masama siyang plano. Dahil gusto niya kaming dayain sa sugal. Naramdaman ko ring walang itim na aura ang bumabalot sa kanya. Naiiling na lang ako. Para na rin kasi kung si Lola kung mag-isip. Pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Nagising si Nanay Leonie. Umiiyak siya sa matinding sakit na nararamdaman. Awang-awa naman ako na halos hindi ko siya matingnan. Para kasing dinudurog ang puso ko sa nakikita kong paghihirap niya.
Parusa na siguro sa akin to. Hindi kasi ako naging mabuting ina sa inyo. Huwag niyo pong sabihin yan. Kahit hindi po kayo naging perpektong ina, kayo naman po ang pinakamapagmahal at maasikasong ina. Bakit kailangan mangyari sa akin to? Gumagawa na po ng paraan si Gladys para gumaling kayo. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Marunong manggamot si Gladys? Opo, Nay. Namana po niya yun sa namayapan niyang lola. Nahihiya tuloy ako sa mga sinasabi ko sa asawa mo noon. Siya pa pala ang tutulong sa akin ngayon. Mabait po ang asawa ko. Hindi po yung nagtatanim ng galit sa kapwa. Mabunga nga rin yun parang kayo, pero napakabait. Nasa na nga pala ang asawa mo? Bakit wala siya rito? May kinukuha lang po siya sa labas. Nandito na pala siya. Iha, lumapit ka dito sa tabi ko. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Buong katawan ko makirot. Pakiramdam ko ang daming gumagalaw sa loob ng katawan ko. Tsaka, bakit may kasamang insekto ang isinuka ko? May ipagtatapat po kami sa inyo. May bumabarang po sa inyo, Nay. Ano ka mo? Pero sino ang gagawa nito sa akin? Hindi kaya si Benny? Hindi po siya. Katunayan nga po niyan, nandito siya kanina. Nilinaw po niya na wala siyang kinalaman sa nangyari sa inyo. Siguradong isa sa mga nakalaro ko sa pasugalan ang gumawa nito sa akin. Hindi pa po natin alam kung sino, pero pangako po, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Salamat, Iha. Huwag mo kong pababayaan, ha? Ayoko pang mamatay. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para gumaling kayo. May tiwala ako sa'yo, Iha. Tumango naman ako at pinakalma ko siya. Nag-umpisa na naman kasi siya mag-hysterical. Tuwing palubog ang araw, nag-uumpisa na rin ang mataas niyang lagnat. Kaya buong gabi nangangatal siya sa matinding init ng katawan. Naisip ko baka ang gumagawa nun ay nag-oorasyon tuwing sasapit ang dapit hapon. Ilang gabi na rin akong walang tulog sa kakabantay sa biyanan ko. Dahil siguro sa ilang gabi na akong puyat, hindi ko na napigilan ng makatulog. Napanaginipan ko ang lola ko. Tila meron siyang sinasabi sa akin. Umiiyak din ako sa harapan niya. Pakiwari ko wala akong silbi dahil hindi ko matulungan si Nanay Leonie. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hilam din ako sa luha. Kinabukasan napasukan ko si Ate Marites sa bahay ng biyanan ko. Nagulat siya nang makita niya ako. Tingin ko sa kanya para siyang nakakita ng multo sa itsura niya. Ikaw pala, Gladys. Akala ko umuwi ka na sa inyo. Hindi pa, te. Wala kasi magbabantay kay nanay eh. Hindi kasi pwede na wala siyang kasama. Ang tiyaga mo rin sa pagbabantay sa matandang yan. Parang hindi kanya pinagsalitaan ng masasakit dati ha. Hindi naman kasi ako maramdaming na tao. Tsaka mahalaga sa akin ang pinagsamahan namin ng Nanay Leonie. Kaya wala na yun sa akin. Bakit ngayon lang pala kita nakitang dumalaw? Kasi marami akong ginagawa din. Tapos, ayaw naman pumunta dito ng mga anak ko. Ganun ba? Buti ngayon dumalaw ka. Sabi kasi ng asawa ko, lumalala raw ang lagay ng inay. Lumalala nga eh. Pero naniniwala ako na gagaling din ng inay. Isang himala na lang ang makakapagligtas sa kanya. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin hahanap na albularyo. O sige, paano? Uuwi na ako. Magluluto pa kasi ako eh. Sige te, sana dumalaw ka ulit. Tumango lang siya sa akin. Bigla ko naalala ang mga ikinuwento ni Nanay Leonie tungkol sa babae. Sa lahat daw ng manugang niya, si Ate Marites ang hindi niya kasundo dahil para daw nasa loob ang kulo. Kaya siguro ngayon lang siya dumalaw. Pansin ko kasi mailap talaga ang babae. Kahit sa amin. Nagkibit balikat na lang ako at tumuloy sa silid ni Nanay Leonie. Kapag ginagamot ko siya kahit papano nagiginhawaan siya. Kaya nakakatulog siya ng mahimbing.
Dumating naman si Albert nung gabi. Sabi niya dumaan muna siya sa bahay namin. Kumusta nang lagay ni inay? Mahimbing siyang natutulog. Mas maigi yan kaysa sa gising siya. Lagi kasi siyang dumadaing eh. Mas nakakaawa siya kapag namimilipit sa sakit. Kung maaari ko lang sanang akuin ang sakit ng inay. Ganyan din ang nararamdaman ko. Naaawa na kasi ako sa kanya. Hindi mo pa ba alam kung sino ang taong gumagawa nito kay inay? Hindi pa, pero nararamdaman ko na nasa malapit lang siya. Alam mo bang napanaginipan ko si Lola? Meron siyang ipinapahiwatig. Ano kaya yon? Isang taong malapit sa inyong lahat ang gumawa nito. Matindi ang pagnanasa niyang makaganti. Meron ka bang pinaghihinalaan? Hindi ko lang siya pinaghihinalaan. Natitiyak kong siya ang taong yun. Hindi ako makapaniwala na mayroong nagagalit kay inay na taga rito. Mabait kasi at marunong makisamang inay sa lahat. O baka yun lang ang alam natin. Sabi ko nga sa'yo, may pagkabungangera din kasi siya. Baka nasa tao na rin na yon ang problema. Hindi natin alam kung ano bang pinag-ugatan ng lahat. Sabi mo sa akin kung sino siya. Nakikiusap ako. Maghintay ka na lang muna. Kakausapin ko muna siya. Sa ngayon, hindi na niya masasaktan pa ang inay. O sige, may tiwala naman ako sa'yo eh. Anak, Gladys, Nay, buti po gising na kayo. Kumusta po ang pakiramdam niyo? medyo maayos na. Salamat kay Gladys. Konting tiis na lang po. Malapit na po kayong gumaling. Alam ko, nararamdaman ko naman na gumiginahawa na ang pakiramdam ko eh. Maiwan ko po muna kayo. May kailangan lang akong kausapin. Sige, hihintayin ka na lang namin ni inay. Saan pupunta ang asawa mo? Alam niya na po kung sinong bumabarang sa inyo. Talaga? Sino siya? Malapit po sa atin ang taong yon. Hintayin na lang po natin si Gladys na makabalik. Siya po magsasabi sa atin. Pangatlong bahay mula sa biyanan ko ang tinungo kong bahay. Sa pagkakaalam ko si Ate Marites lang ang tao doon tuwing gabi. Dahil nasa bahay ng mga magulang niya ang kanyang mga anak. Sa gabi naman ang trabaho ng kanyang asawa. Napakunot pa ang noo ko na makitang nakapatay ang ilaw. At tanging gasera lamang ang ilaw sa bahay. Dahan-dahan akong umakbang papasok. Naabutan ko pa si Ate Marites na masidi ang ginagawang orasyon. Nakapikit pa siya habang nakataas ang dalawang kamay sa harapan na ginawa niyang altar. Napasulyap pa ako sa mga garapon, kung saan nakalagay ang mga iba't ibang uri ng insekto. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang bumabarang kay Nanay Leonie. Gladys? Paano kung nakapasok dito? Naiwan mong bukas ang pinto. Mabuti pang umalis ka na. Bawiin mo muna ang sumpa kay Nanay Leonie. Maawa ka sa kanya. Tama lang yun sa kanya. Para maramdaman din niya ang nararamdaman ko tuwing pinagsasalitaan niya ako ng masasakit. Kung ano man ang nagawa niya sa'yo, patawarin mo na siya. Hindi ka ba naaawa sa kalagayan niya? Madaling sabihin pero mahirap gawin. Palibhasa kasi, unang pag-aharap niyo pa lang, kasundukan na niya. Samantalang ako, mulat sa pool, puro panlalait na. Dahil ba, sa lahat ng manugang niya, ako ang pinakapangit, ako ang pinakamaitim, kaya gano'n na lang niya ako tratuhin. Kung totoo na trinato ka ng ganyan ni Nanay Leonie, hindi ko kukonsintihin ang ginawa niya. Pero hindi tama na sa pangbabarang mo siya gagantihan. Wala na akong magagawa. Hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Kung hindi mo titigilan yung ginagawa mo ngayon, ibabalik ko sa iyo ang sumpang ginawa mo. Marunong kang manggamot? Oo, namana ko ito sa lola ko. Ako ang napili niyang salina ng kakayanan niya sa panggagamot. Kung ibabalik mo sa akin ang sumpa, uunahin ko na ang matandang yon. Makaganti man lang ako sa ginagawa niya sa mga anak ko. Mahal mo ba ang mga anak mo? Oo naman. Kaya nga, gusto kong gumanti sa lola nila.
Hindi man lang ipinaranas ng matandang yon ang pagmamahal ng isang lola sa mga anak ko. Puro singhal lagi ang inaabot nila. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni Nanay Leonie sa mga anak mo. Pero itigil mo na to. Hindi ito gugustuhin ng mga anak mo. Ayaw mo naman silang tuksuhin ng mga tao na ang nanay nila ay isang mamabarang. Alam mong walang lihim na hindi nabubunyag. Pero hindi na rin ako mapapatawad ni Nanay Leonie sa ginawa ko. Kahit ang mga anak niya. Paano kapag nalaman ng asawa ko, tiyak na magagalit siya sa akin. Kaya mabuti pang ituloy ko na lang ito. Kakausapin ko si Nanay Leonie. Humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Naniniwala ako na isang aral na rin sa biyenan natin ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam, Gladys. Lagi ko pa rin naiisip ang mga ginagawa niya sa amin noon. Ako ang magsasalita para sa'yo. Lahat ng hinanakit mo dyan sa puso mo ay sasabihin natin. Hindi ko agad nakumbinsi si Ate Marites. Pero sa huli sinira rin niya ang altar kung saan siya nag-oorasyon. Binasag din niya ang mga garapon at hinayaan lumipad ang mga insekto. Pagbalik namin sa bahay ni Nanay Leonie, magaling na ang matanda. Tuwang-tuwa siya na makita kami at sinabing magaling na nga daw siya. Sa harapan ng asawa ko at biyenan ko, sinabi ko kung sino may kagagawan nun sa kanya. Sinabi ko rin ang dahilan ni Ate Marites. Hindi naman makapaniwala ang asawa ko at biyenan ko. Pagkatapos ng lahat na narinig nila, hindi ko alam na malaki palang hinanakit mo sa akin, Iha. Patawarin niyo po ako. Nagkimkim ako naggalit sa inyo, kaya ako ito nagawa. Pakiramdam ko po kasi, aping-api kami ng mga anak ko. Nung maratay ako, marami ako napagtanto na mali kong nagawa. Isa ka na sa naiisip ko at mga apo ko sa iyo. Gusto ko sanang humingi sa inyo na kapatawaran. Pero nararamdaman ko na umiiwas ka sa akin. Ayoko po kasi na makahalata kayo na may kinalaman ako sa nangyayari sa inyo. Natatakot din po ako na masinghalan ninyo kahit may sakit na kayo. Tumahan ka na. Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo ko kung naging malupit ako sa iyo at sa mga apo ko. Patawarin niyo rin po ako. Pinapatawad na kita. Kasalanan ko rin na nangyari. Ako rin ang dahilan kung bakit napuno ka na sa akin. Maging aral na lang sa atin to. Salamat po, Nay. Napakabait niyo po para patawarin pa ako. Pasensya ka na, Iha, kung naging bulag ako sa mga magaganda mong katangian. Mas makakabuti rin na ilihim na lang natin ang pangyayaring to. Sigurado ka, Albert? Oo naman. Pamilya pa rin tayo. Ayoko na masaktan si Kuya kung lalabas pa ang pangyayaring to. Sang-ayon ako kay Albert. Walang dapat makaalam sa nangyari sa akin. Para din ito sa iyo at sa mga apo ko. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, Gladys. Kung hindi dahil sa iyo, baka nakagawa na ako ng malaking kasalanan na habang buhay kong pagsisisihan. Wala yon, te. Ang importante ngayon, tapos na ang problema natin at nagkapatawaran na tayong lahat. Lahat na napag-usapan namin sa silid na yon ay walang nakalabas. Iniwan din muna namin sandali sina Nanay Leonie at Ate Marites. Alam kong marami silang kailangan linawin sa isa't isa. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang gumaling si Nanay Leonie. Tuluyan na rin niyang tinalikuran ng pagsusugal. Bumawi rin siya kay Ate Marites at sa mga apo niya. Matulin na lumipas ang 3 buwan. Kasalukuyan na ako nagdadalang tao ng mga panahon na yon. Hindi namin plinano ni Albert ang pagbubuntis ko. Pero masaya ako na sa wakas magkakaroon na rin kami ng supling na bunga ng aming pagmamahalan. Kahit saan mang anggulo, walang buting maibibigay ang paghihiganti sa kapwa. Gaano man kalaki ang kasalanan ng taong yun, mas mabuti pa rin na hanapin sa puso ang pagpapatawad. Wakas.
Hindi ko akalain na ganito pala kalayaw sa inyo.